Nakasaad sa ating saligang batas, Artikulo 14, na ang mga Pilipino, kahit anong edad, kasarian, estado sa buhay at iba pa, ay may karapatang makapag-aral upang umasenso sa buhay. Itinatag ang DepEd, CHED at TESDA upang magbigay ng edukasyon sa lahat ng Pilipino. Ngunit ang edukasyon ay hindi tinatamasa ng lahat ng Pilipino. Maraming kabataan ay hindi nakakapag-aral dahil sa iba't ibang mga problema, personal man o hindi. Sa dokumentaryong ito ay suriin ang kanser na ito sa ating lipunan. Isa sa mga problemang ito ang kakulangan sa pondo ng DepEd. Sa pagsulong natin sa 21st century, ang paggamit ng teknolohiya ay nagiging higit na laganap araw-araw. Mabilis itong nagiging isang mahalagang kasanayan na dapat matutunan ng mga kabataan upang magkaroon ng kakayahan na magtrabaho. Hindi nakakatuloy ang mga programa tulad ng DepEd Computerization Program o DCP sapagkat binabawasan ng pondo ang DepEd. Especially with regard to the use of information communications technology. Diba? Fortunate for Catholic schools, for private schools, we have good laboratories, no? Both for science and ICT. But with regard to public schools, that's a big problem. Diba? Duration proportion for equipment is different for students. So I think that's a big problem, especially for funding. The Philippines ranked lowest in reading and second lowest in math and science. In a 2022 assessment, the Philippines ranked 6th to last in reading and mathematics, while in science... Ang kalidad ng edukasyon ay hindi sapat upang makapaghabol sa ibang bansa. Sa isang pagsusuri ng Program for International Student Assessment Rankings noong 2015, ang Pilipinas ay 77 sa 81 na bansa pagdating sa kalidad ng curriculum sa mga bansa. Hindi mapapabuti ang mga pamantayan ng curriculum at gayon din ang kalidad ng edukasyon ng mga mag-aaral kung walang karagdagang pondo. Ako si Carlito Rosita Jr. Ako ay dati nag-aral sa pampublikong paaralan sa Governor Luis A. Ferrer East National High School. Kung ikukumpara ko ang aking karanasan sa mga pribadong institusyon na aking napag-aralan at sa mga pampublikong aking pinag-aralan, mas masasabi kong mas nahihirapan ng mga estudyante sa pampublikong paaralan dahil una, ang eskwelahan ay hindi masyado nakakapagbigay ng sapat na gamit at may pagkasya man lang ang mga kanilang naibibigay sa mga estudyante. Sa public, ang mga babasahin nila, imbis na libro, ito ay ginagamit nila yung module. Napakanipis ng module na yun. Tapos nandun na rin ang kanilang mga sasagutan. Sa pagbibigay ng module, mas pinaprioritize nila yung mga tinatawag na star section. Yung mga star section, nandito talaga yung mga matatalino or yung mga may kaya talaga. Dito na rin pumapasok ang discrimination ng public school. Kaya't nakukulangan na ang mga section o mga pangkat na walang titulo para sa kanilang mga section. Noong pampaaralang 2022 hanggang 2023 ay mahigit 8.4 milyong estudyante ay pumasok sa junior high school. Habang sa elementarya naman ay 13 milyong estudyante ay nakapag-enroll. Ayon sa DepEd, sa kada isang high school ay may 5 elementary school. Hindi sila nakakagawa ng mas maraming pasilidad sapagkat ang budget ng DepEd ay binabawasan. Hanggang sa ngayon ay nahihirapan dahil sa pagdami ng mga enrollees kada taon at nagkakaroon ng siksikan sa classroom. Pangalawa, ang bilang ng mga estudyante. Ang bilang ng mga estudyante, umaabot ito ng mga kada enrollees per year. Umaabot ito ng mga 70 plus per section. At ang mga section naman ay umaabot ng mahigit pa 10 section. So mga, let's say, more than 800 plus, gano'n ang mga estudyante. Kaya sa sobrang dami ng mga estudyante, hindi nakakalimutang tutukan ng mga guro yung ibang estudyante na kailangan talaga ng tulong. Mga estudyante na gumagawa ng mga masasamang bagay o kaya yung mga ikakasira ng mga pagkatao nila. Kaya nagiging factor ng mga estudyante yung mga yung nawawala ng focus yung mga teacher sa iba't ibang sa mga estudyante.
Dahil dito, nai-influensya ng mga estudyante na kahit na gusto lamang nila ay mag-aral. Ayun lang. Sa mga problemang ito, may lunas. Dahil ang panimulang problema ay kulang ang pondo ng DepEd, CHED at TESDA, dapat ilalaan nito ng mas maraming pera. Ang pera na ilalaan dito ay maaaring gamitin ng mas kalidad ng edukasyon, mas mabuting kondisyon ng paaralan, at iba pang proyekto upang mas maging maganda ang mga paaralan at kayang ipagtuon ang pansin nila sa mga enrollees bawat taon. Sa wakas, isa lamang ito sa maraming issue na kasalukuyang umiiral sa loob ng sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Hindi naman agad-agad maaayos ang lahat ng problema sa edukasyon kapag binigyan ng mas maraming pondo ang DepEd. Ngunit ito ay isang hakbang sa tamang direksyon. Do not look at education as an experimental thing, but rather try to always focus on what will be the best. If not, then of course there's always room for change. But nevertheless, let's try to not use education as an experimental thing. Sana mas pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang pagtugon sa mga problemang ito. Gaya ng sabi ng ating pambansang bayani, ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Umasa tayo na ang susunod na henerasyon ay hindi na kailangang harapin ang mga problemang ito. Umasa tayo na sa kinabukasan, lahat ng Pilipino ay kayang mangarap.